You were saying? Tigalgal ako habang nakatingala sa lalaking nasa aking harapan. His luminous gray eyes were sharp, his handsome facade calm. "Hey," he called softly. I could see how tall and hot he was now. Magkasing katawan at taas sila ni Hugo. Nakatoks siya, nakakulay ng kanyang mga mata. Abo, nakapatong iyon sa suot niyang plain black v-neck shirt. Sa pang ibaba ay fitted jeans at brown boots. He was the past that I desperately wanted to forget. But still, hindi ako makabitiw. Bakit kailangan naming magkita ulit? Napalunok ako. Ano ba iyong sinasabi ko kanina noong makita ko siya? Hindi ko naman alam na siya iyong kasalubong ko. Hindi ko alam na siya iyong lalaking iiwasan ko sana. Anong ginagawa niya rito? Bakit nandito siya? And bakit sa dinami-dami ng araw? Bakit ngayon pa? Ngayon pa napuyat ako. Malala ang eyebags ko. Maputla ako. Magulo ang buhok ko at simpleng t-shirt and faded fitted jeans lang ang suot ko. Bakit ngayon? Sana hindi ngayon. Sana hindi na kahit kailan. Your mouth could catch flies from the way it hangs open, he said in his neutral voice. Nabiglang napatakip ako ng bibig. Dama ko ang agad na pag-iinit ng aking mga pisngi. Arkanghel, tawag ng kasama niya na lumabas mula sa TGI Fridays. Nasa mid-40s ang edad base sa itsura. Matangkad, gwapo at halatang mayaman din na tulad niya. Your Aunt Tammy just called. I need to go. Alright, I guess I'll see you some other time. He answered him but his deep gray eyes were still on me. Napatingin sa akin ang kausap niyang lalaki. Do you know this lady? Sorry, maagap kong sabi bago pa makasagot si Arkanghel. Nang makabawi ng lakas ay humakbang paatras ang mga paa ko. Mauuna na po ako. Pagkuwan ay mabilis ko silang tinalikuran. Hindi ako makahinga at bigla akong nakaramdam ng hilo. Bahagyang umesi ang hakbang ko at nasapo ko ang aking noo. Miss, are you alright? Boses ng kausap ni Arkanghel. Nanigas ang likod ko lalo nang maramdaman ko ang paglapit ng lalaki. Nang nasa harapan ko na siya ay sinilip niya ang aking nakayokong mukha. Are you feeling well? You look so pale. I'm okay po. Tumango ako sa kanya. That's just, my skin. Are you sure? Sa mga mata ko siya nakatingin. Naluluha ka, miss. Ngumiti ako sa kanya. Actually, I work in a BPO company and I am from my graveyard shift. Magiliw na ngumiti ang lalaki. Oh, bayaning puyat. Yes sir. Uncle V. Magaan pero matigas na boses na dahilan kung bakit nahihirapan akong huminga. Oh yeah, I need to go now. Paalam niya kasabay ng pagring ng kanyang hawak na phone. My wife's calling. Excuse me. Tumingin siya sa akin at tumango bago lumakad na paalis. Naiwan akong nakatalikod. Naguguluhan ako sa dapat kong gawin. So you work in a BPO company now? There, he spoke again. Napangiti ako ng mapait. Gusto ko pa namang umasa na hindi niya ako nakilala. Hindi pa masasabing payat na payat pero malaki na ang nagbago sa akin. Ang balat ko ay mas pumuti dahil sa bihira na lang itong masinagan ng araw. Nagmature na rin ang itsura ko, katulad ng pagmamature ko sa buhay. Inipit ko sa aking tenga ang mga buhok na tumatabing sa gilid ng pisngi ko bago siya casual na harapin. Dahil wala akong planong makipag-usap sa kanya, simpleng tinanguan ko na lang ang tanong niya. Ang kulay abo niyang mga mata ay bahagyang sumulyap sa suot kong wireless earphones na lumitaw dahil sa pag-ipit ko ng buhok ko sa aking tenga. Nang maalalang kausap ko nga pala si Hugo kanina, ay agad akong napahawak sa earphones. Nakalimutan ko nang may kausap ako kanina. Hindi ko na rin napansin na naputol na pala ang linya. Nang ibalik ko ang paningin ko kay Arkanghel ay natagpuan ko siyang nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko mabasa ang iniisip niya. Wala rin siyang kahit anong emosyon sa mukha.
maliban sa pagiging kalmante. Tinanguan ko siya bago ako tumalikod. Wala naman kasing dahilan para mag-stay ako. Wala naman kaming pag-uusapan. Hindi rin para makipag-usap ako sa kanya. Ang mga hakbang ko na hindi ko sigurado pero sinisikap kong gawin lang na casual. Ramdam ko na kahit naglalakad na ako palayo ay nakatingin pa rin siya sa akin. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makahinga ng maayos sa mga oras na ito. Gusto ko tuloy siyang lingunin para sigawan at awayin. Kusang bumilis ang mga binti ko sa paghakbang. Gusto ko nang makalayo agad. Kung hindi lang nakakahiyang manakbo ay baka nanakbo na ako. But wait, bakit ganito kabilis ang paligid? Bakit iyong mga nakakasalubong ko ay tila hinahabol ako ng tingin? Bumaba ang mga mata ko sa aking mga binti. Oh shit! Windang ako nang ma-realize na hindi ako naglalakad, kundi nananakbo ako ng mabilis. Isang postoryosang may edad na babae ang napatili ng mabangga ko. Muntik pa siyang mapahiga sa sahig kung hindi ko lang siya nahablot sa braso. Hindi maipinta ang mukha niya nang umayos siya sa pagkakatayo. Oh my freaking goodness! Iha, why the hell are you running in a mall? I'm so sorry, ma'am. Hiyang-hiyang todo paumanhin ko. Nakasimangot ang ginang nang umatras palayo sa akin. Pinagpag niya ang damit na bahagyang nagusot. May humahabol ba sa'yo? Are you a shoplifter or something? Ma'am, no. Hiyang-hiya na talaga ako dahil napapatingin sa amin ang ibang dumaraan. Sorry po. Nagmamadali lang po talaga. Hiyang-hiya ako dahil nakaistorbo pa ako ng ibang tao dahil sa kagagahan ko. Sigurado rin ako na nakita ni Arkanghel ang nangyari. Kung pwede lang sana lunukin na ako ng lupa ngayon. Ang kaso, hindi naman lupa ang sahig dito sa mall. Nang lingunin ko si Arkanghel ay hindi nga ako nagkamali. He was still there, so handsome and so sexy, looking at me with raised eyebrow. Iha, just be careful next time. Irritabling boses ng ginang na nabangga ko. Nagbalik ang atensyon ko sa kanya. Opo, pasensya na po ulit, ma'am. Alright, tango niya at lumakad na palagpas sa akin. Hindi ko na hinintay na mawala ang ginang. Lumakad na rin ako paalis. Nag-iinit ang buong mukha ko kaya pinilit kong yumuko hanggang sa tuluyang makalayo. May phone rang. Sinagot ko iyon habang pababa ng escalator. Hello, Susie. Sorry na didbat ako kanina. It was Hugo again. Inayos ko ang pagkakaplag ng wireless Bluetooth earphones sa tenga ko. It's okay. So ano, chill tayo? Inuman na lang, sabi ko habang alerto ang mga mata sa paghahanap sa exit ng mall. Magpapatay muna ako ng oras, maglilibang sandali para mamaya ay antok na talaga ako pag uwi. Ayoko nga, lasingin mo pa ako. As if nalalasing ka. High school pa lang, tunggero ka na. Immune ka na sa alak. Napaungol siya. Napaka-judgmental nitong babaeng ito. Sa wakas natanaw ko na ang exit. Ano bang makakain dyan sa kondo mo kung pupunta ako? Abay, marami. Sige na, anong address ba ng kondo mo? Nagpasya ako na puntahan si Hugo. Hindi pa ako nakakapunta sa kondo ni Hugo. Ngayon pa lang ang unang beses. Hindi naman ako nag-aalala o naiilang dahil tiwala naman ako sa kanya. Sa tagal naming magkaibigan ay palagay na ako kahit pa magkasolo kaming dalawa sa iisang lugar. Wala na iyong mali siya. Pakiramdam ko nga ay atin niya ako at siya naman ay bunso kong kapatid. Kahit pa ang totoo ay mas matanda siya sa akin. Naiinis lang ako minsan kapag pasimple siyang dumidiga. Nalilito ako kapag ang inaakto niya. Pupunta na ako ngayon. Siguraduhin mo lang na may makakain dyan dahil gutom na ako. Yes, ma'am. Siguro iniisip ni Hugo na nagbibiro lang ako tungkol sa pag-inom. Alam naman kasi niya na never pa akong nakatikim ng alak. Pero okay na rin na hindi niya sineryoso kasi nabigla lang rin naman ako sa pagyayaya. Saan ka na ba?
Sunduin na lang kaya kita. Hindi na, hintayin mo na lang ako. Okay, liligo lang ako para pagdating mo mabango ako. Sorry, wala akong balak amuyin ka. Humalakhak siya. Wag magsalita ng tapos. Nang wala na si Hugo ay pinatay ko na ang phone. Mabilis pa rin ang mga lakad ko hanggang sa marating ko ang exit. Kinalimutan ko ang pagiging matipid at sumakay ako ng taxi pagkalabas. Sinabi ko sa driver ang address. Nang umandar ang taxi ay tahimik kong tinanaw ang iniwan kong mall. Arkanghel, I knew that we were going to meet again. I just didn't expect that it would be this early. Na ganito kabilis, na ganito kasakit. Mapakla akong tumawa nang maramdamang basa ang mga mata ko. Nakakairita kasi bakit masakit, bakit kailangang may pait. Hindi na siya iyong taong nangako na kahit anong mangyari, sa akin pa rin babalik at uuwi. He had said before that I am his home, but now those words meant nothing anymore. Saan ka na? Nakaligo at nakapag-toothbrush na ako. Umikot ang bilog ng mga mata ko nang marinig ang boses ni Hugo. Malapit na ako sa kondo niya nang tumawag siya ulit. Nang nasa tapat na ng Montemayor Condominium ay bumaba na ako ng taxi. Dito na po, Engineer Aguilar. Pakibilisan, napapagod na akong maghintay sa'yo. Natawa ako sa sinabi niya pero hindi ko na pinansin. Naglakad na ako papasok sa lobby. Nasa visiting list ako ni Hugo kaya nakapasok agad ako matapos kong magpakita ng valid ID sa front desk. Halatang prepared na magpadalaw kasi mukhang matagal na akong nasa visiting list. Naglakad na ako. Minsan ay isip ko kung naging ganito ba kami ni Hugo kung sakaling walang umalis noon. Magkakaroon pa rin ba ng chance ang friendship namin kung hindi ako nasaktan at hindi rin ako nakasakit noon? Naiisip ko pa rin at nahihirapan pa rin akong sagutin. Napailing ako sa mga sumasagi sa isip ko. Nandito ako kay Hugo para lumimot at para maalala na rin kung saan ba ako nakatayo. Hindi ko na dapat pang pigain pa ang utak ko sa mga tanong na mahirap hanapan ng sagot. Nang makalampas sa lobby at inilabas ko ang phone ko para tawagan si Hugo. Tatawagan ko na sana siya para itanong ulit kung anong floor at number ang place niya nang mag-beep ang phone ko. Pagkuha ko ay may text message siya. Nanulis ang nguso ko nang makitang kasama sa room number ang floor and code ng mismong lock ng pinto niya. Bakit hindi na lang niya ako pagbuksan kapag nag-doorbell ako? Door lock code iyon. Hindi dapat ipinamimigay. Paano kung bumalik ako roon kapag wala siya tapos pag nakawan ko siya? Hindi rin talaga nag-iisip ang itlog na ito. Napakadali lang talaga sa kanya na magtiwala kahit noon. Sa panlabas ay may pagkabarumbado lang siya. Pero ang totoo, malambot siyang tao. Isa pang napatunayan ko sa paglipas ng panahon ay ang pagiging napakabuti niyang kaibigan. Siya iyong tipo ng tao na dadamayan ka at hindi iiwan, lalo na kapag alam niyang kailangan mo. Paglabas ng elevator sa 25th floor ay hinanap ko na agad ang pinto niya. Dahil 5 lang ang pinto sa floor na ito, ay nakita ko agad ang kay Hugo. Nagtry akong mag-doorbell pa rin kahit pa alam ko ang code. Pero hindi niya talaga ako pinagbuksan. Naiiling na itinipa ko na ang code. Isang try lang na unlock agad ang pinto. Hugo! Pagbukas ko ay mahina akong tumawag. Nakarinig ako ng mahinang naghaham ng isang 90s R&B song. Sumilip ako sa loob. Dim ang ilaw sa malawak sa sala. Leather ang lahat ng sofa na naabot ng tanaw ko. Nakakahanga ang malaking curve TV sa pader. Hindi ko alam kung ilang inch pero mukhang pati pores ng langgam ay makikita ko kapag nanood ako roon. Makakapal din ang kortina na halatang mabibigat.
at mahihirap labhan at patuyuin kung hindi mo gagamitan ng malupitang washing machine. Pumasok na ako sa loob. Nag-alis ako ng sapatos saka iginala ang paningin sa paligid. Minimalist and dark, iyon ang napansin ko. Alam mo agad na lalaki ang nakatira rito. Maliban sa sala set na black leather, black na kortina, gray na dingding at ilang pirasong high-tech appliances ay wala na akong ibang nakikita. Maski isang pirasong halaman, wala. It's amazing how you knock me off my feet. Malamig at malambing na tinig na mula sa kaliwang parte ng suite. Doon din galing yung naghaham. Pigil ang ngiti ko nang makilala ang boses. Ano kayang nakain at kumakanta? May pitik pa. Di naman yata nakainom? Kumakanta lang kasi ang itlog na ito kapag lasing. Nashock ako nang first time kong narinig ang boses niya. College kami noon. Hindi ko akalain na bukod sa mambwisit ay may iba pa pala siyang talent. Kapag lasing siya, doon lumalabas ang talent niya sa pagkanta. Madalas ko siyang marinig kumanta kapag galing siya sa gimikan. Dahil sa akin siya pumupunta kapag nalalasing siya. Hangover cure niya raw kasi yung mga sermon ko. Sinabihan ko siya noon na mag-audition sa TV kasi sayang naman dahil maganda ang boses niya sa pop and R&B. Ang kaso ayaw niya. Hindi niya raw trip. Ang gusto niya sa buhay ay magpayaman, pumarty at mambabae. Walang-wala sa listahan niya ang kumanta. Humakbang ako papunta sa kitchen ng suite kung saan naroon siya. Naghahaming pa habang nakaharap sa stove. Hindi ko alam kung ano ang niluluto niya pero amoy sunog na ang kung ano man iyon. Habang nakatalikod ay malaya ko siyang napagmasdan. Black na sweatpants at white plain shirt ang suot niya. Nakapaalang siya sa carpeted na sahig. Mabango. Galing ligo eh. Mukha ring hindi pa siya nagsusuklay. Lumingon siya sa akin na bitbit ang kawali. Nakangiti ang mga labi niya na parang nang aasar. I want to know what turns you on. I'd like to know so I can be all that and more. Inilipat niya ang niluto sa bandihado na nasa mesa. Nilapitan ko siya hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo namin sa isa't isa. Nilabanan ko ang nanunukso niyang tingin. I'd like to know what makes you cry, so I can be the one who always makes you smile. He continued singing. Nakatitig na lang ako sa mukha ni Hugo habang parang tinatangay ako ng malamig na boses niya. May mga pagkakataon talaga na mukhang malalim na tao si Hugo. Pero madalas naman mababaw lang siya. He never understood what you were worth. And he never took the time to make it work. Baby, I'm the kind of man to show concern. Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. Ngumiti ako sa kanya samantalang siya ay seryoso ang titig na nanonood. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say, I'll do. 'Cause I only want to make you happy. From the bottom of my heart, it's true. Ibinaling ko ang aking paningin sa mesa kung saan naroon ang mga inihanda niya para sa akin. Adobong manok na natuyuan na ng sabaw at may onting sunog. Pero mukha namang masarap. I admit, I couldn't help comparing Hugo to Arcangel. Napakaraming beses. Normal lang siguro iyon dahil ginagawa niya ang mga dating si Arcangel ang gumagawa. Dahil kay Hugo, nakabangon ako. Dahil sa friendship niya, ngumiti ulit ako. Pero hindi normal kung iisipin kung fair iyon sa kanya. Kasi kahit balibaliktarin ang mundo, iba pa rin si Hugo at si Arcangel. Pahugas kamay, masiglang sabi ko sa kanilampasan siya para makapunta sa lababo. Pinakahuli kong gustong mangyari ay ang mapansin niya na may iba sa akin sa araw na ito.
Naghugas ako at nagsabon sa ka-feel at home na kumuha ng 2 plato at 2 pares ng kutsara at tinidor. Kumuha rin ako ng tag-isa naming baso. Ako ang naglagay ng mga iyon sa mesa. Ako rin ang kumuha ng pitchel ng tubig sa ref. Nakatingin lang naman si Hugo sa akin kahit nang salinan ko ng tubig ang baso niya. Ipinagsandok niya naman ako. Nilagyan niya rin ako ng ulam sa plato ko. Bakit pala gutom na gutom ka? 'Di ba tuwing umuwi ka, kumakain ka muna sa pantry? Tanong niya. Walang tinda ngayon, dahilan ko. Hindi ko masabing wala na naman akong ganang kumain kanina. Okay, sagot niya pero nakatingin sa mukha ko. Nanghuhuli ng emosyon. Mabilis ang radar niya. Ngumiti ako at masiglang nagsalita. Ano pala ang panonoorin? The Platform. Maganda iyon? Tanong ko habang nanguya. Nakikita ko sa FB ang daming may gusto. Ang dami ring ayaw. Masakit daw kasi sa otak at sikmura pero may deep lesson. Napatisk siya. Baboy naman ito. Baboy agad? Wala namang tumatalsik sa bibig ko habang nagsasalita. Umirap ako sa kanilunok ang nasa loob ng bibig ko. Huwag ka ngang ganyan, paano kita magugustuhan yan kung ang baboy mo kumain? Tumawa lang ako. Sanay na rin ako na ang hilig niyang magbiro. Basta hindi lang sosobra dahil mabilis din akong mapikon sa kanya. Nakangisi niya akong dinuro ng kutsara. Hindi mo ako maaakit kung ganyan ka, Susana Alcaraz. Sorry to burst your bubble, Engineer Aguilar, pero wala akong balak na akitin ka. Ew ha? Ang dami mo kayang babae, puro laway ka na. Natatawang naiiling naman siya. Bakit, hindi ba nabubura ng ligo iyong laway? Alam mo, kaderder ka. Ayoko na ngang makipag-usap sa'yo. Inirapan ko siya ulit saka ako nagtuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain ay ako ang naghugas ng pinagkainan namin. Hindi ako inawat ni Hugo dahil mukhang wala talaga siyang balak maghugas ng mga plato. Naalala kong nasabi niya dati sa akin na hindi bali na siyang paglutuin, paglampasuhin ng sahig o paglinisin ng banyo. Basta wag lang siyang paghugasin ng plato sa lababo. Hate niya raw iyon. Habang naghuhugas ako ay nakasandal siya sa gilid ng lababo at nanonood sa akin habang nakapamulsa sa suot na black sweatpants. Susi, tawag niya maya-maya. Bahagya ko siyang nilingon. Nagbabanlaw na ako ng mga sinabong pinagkainan. Papagawa ako ng bahay sa Dasma next year. Hinihintay ko lang iyong ibibigay na pera ni Dad sa akin para pangdagdag sa ipon ko. We, may ipon ka? Oo naman no. Sumasideline na ako kahit noong graduating pa lang. Saka hindi ako magastos kaya naiipon ko ang allowance na binibigay ni Daddy sa akin. Malaki-laki na iyong nasa bangko ko ngayon. Magkano? 20K? Sinulyapan ko siya ng nang-aasar na sulyap. Tisk, ba't ba wala kang tiwala sa akin? Joke lang. Natawa ako sa tono niya. Parang napikon. Funny kasi hindi naman siya talaga pikon. Ewan ko ba, bakit balat sibuyas ang bata ngayon? Tinapos kong patuluan ng tubig mula sa nakabukas na gripo ang huling baso. Nang mabanlawan na ang lahat ay inilagay ko na sa lalagyanan ang mga hinugasan ko. Ano nga pala kung papatayo ka na ng bahay? Hinarap ko siya. Iinggitin mo ako? Idi ikaw na, may pampatayo. Hindi sumasagot si Hugo. Nakasimangot lang siya habang nakatingin sa akin. Sorry na. Ano nga? Napakamatampuhi naman bigla. Nang tapos na sa lahat ay hinubad ko na ang suot kong apron at ibinalik sa pagkakahanger sa mini closet ng kusina. Pinagpag ko ang basa kong mga kamay. Lumapit siya sa akin at kinuha ang mga basa kong kamay. Ginamit niya ang maliit na face towel na nakasampay sa balikat niya para ipamuna sa akin. Marahan ang paghagod niya hanggang sa mga bisig ko na nabasa rin ng tubig kanina. Okay ba sa Dasma? Napaar ko ang isang kilay ko.
Bakit ako ang tinatanong? O mas okay na sa gentry na lang rin ako magpatayo? Malumanay siya nang magtanong ulit. Ikaw, ngumuso ako. Bahay mo naman iyon kaya nasa sayo ang desisyon. Tumingin siya sa mga mata ko. What do you think of Tagaytay? Wait, binawi ko ang mga kamay ko mula sa kanya. Nakabili ka na ba ng lupa? Magpapatayo ka hindi ka pa pala nakakapagdesisyon kung saan mo itatayo. Adik ka ba? Nagusot ang matangos niyang ilong. Kaya nga tinatanong kita sa opinion mo bakit ako? Ako ba titira sa ipapatayo mo? Humakbang siya palapit para abutin ang kaliwang pisngi ko. Pinisil niya iyon ng magaan. Ayaw ko lang mahirapan kang dalawin ako. Sus, oo na. Tinapi ko ang kamay niya. Sa Tagaytay ka na lang kumuha para instant bakasyon ako kapag dumalaw ako sayo. Tumaas ang sulok ng bibig niya. So, Tagaytay na? Oo, ikaw, bahala ka. Nilampasan ko siya. Nauna na ako sa sala. Dito tayo manood. Ayaw ko sa kwarto mo. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sa akin. Sige, kasya naman tayo sa sofa. Saka matibay iyan. Wala pang tunog kapag naalog. Naupo agad ako sa ipinagmamalaki niyang matibay na sofa. In fairness, masarap maupo sa leather sofa na ito. Magkano kaya ito? Mahal siguro. Yayamanin itong si Hugo Emmanuel Aguilar Kahit naman noon, mayaman na itong itlog na ito. Napilitan lang ipasok sa public school kasi nga pasaway. Saka iyong mami niya, ulirang head teacher sa public school. Tumabi siya sa akin matapos kunin ang remote sa ibabaw ng round glass center table. What's your wish, ma'am? Nakangisi ko siyang nilingon. World peace? Mahirap iyon. Ano bang pinakamadaling hilingin? Tumingin din siya sa akin. Maliban sa akin? Pabiro ko siyang sinuntok sa matigas niyang braso. Buksan mo na iyong TV, engineer, bago pa kita walkoutan. Sumipol siya saka itinapat ang remote sa flat screen TV na nasa pader. Ang linaw ng screen nang bumukas ang TV. Ang smooth pati ng navigation. Nagsimulang mag-browse ng movies si Hugo sa Netflix. Hindi niya pinili iyong The Platform kasi baka raw ma-stress ako. Kung alam lang niya na kanina pa ako na-stress. Teka, okay lang bang nandito ako? Tanong ko sa kanya. Baka mamaya may dumating na babae mo. Masugod na naman ako. Though sanay naman na akong masugod ng mga babae nitong si Hugo. Madalas kasi na mapagkamalan akong kabit nitong lalaking ito. Lahat ng dumaang girls kay Hugo ay may galit sa akin. Kasalanan din ni Hugo kasi minsan sinasadya niya talagang asarin ang mga nagiging girlfriends niya para hiwalayan na siya. At ako lang naman iyong ginagamit niyang pang-asar. Nandoon iyong ginagawa niyang wallpaper ng phone at laptop niya ang picture ko. Minsan naman ay ginagawa niya akong profile picture sa Facebook. Kahit kanino ko i-explain hanggang ngayon, walang naniniwala na mag-best friend lang talaga kami. Kahit nga sina Tatay Bear at Ma'am Aguilar ay iniisip na idinidinay ko lang si Hugo. Pero okay na rin iyong ganoon na iniisip ng lahat na taken ako. At least, hindi ako naliligawan dahil ayaw ko rin namang magpaligaw talaga. Anong papanoorin? Tanong niya nang hindi pa rin makapili sa Netflix list. Ako na nga maghahanap. Inagaw ko na sa kanya iyong remote kasi na-stuck doon sa trailer. May sounds agad nang mag-play ang trailer. Wala akong makita kaya pinili ko na lang i-click ang Scout Guide to the Zombie Apocalypse. Are you sure with that? Pigil ang tawa niya sa akin. Oo, kaya manahimik ka na riyan. Sumandal na ako sa sandala ng sofa nang mag-start na ang movie. Nang mag-start ang movie ay tumayo si Hugo para patayin ang ilaw sa kusina, pati ang lampshade sa gilid ng sofa. Ang tanging naiwan na lang na liwanag ay ang mula sa flat screen TV.
Napapitik siya sa hangin ng parang may naalala. Sayang walang popcorn. Sining-sini na sana. Pinagpag ko ang tabi ko. Umupo ka na. Start na oh. Wala kasing snacks eh. Sana man lang naalala mong bumili ng papunta ka rito. Di ka rin talaga thoughtful eh. Reklamo niya. Tumabi na siya sa akin sa sofa. Nasa kalagitnaan ang movie. Tawa na ako ng tawa samantalang si Hugo nakahalukip-kip lang sa tabi ko. Mukhang banas na rin siya kasi ang likot ko pa sa sofa. Wala siyang magagawa. Mababaw lang talaga kaligayahan ko. Ang OA na rin ng tawa ko kalaunan. Pati hindi funny since tumatawa ako. Hindi ko na gets kung natatawa pa ba talaga ako. Nagpipilit na lang tumawa. Hanggang sa nanahimik na ako sa kinauupuan. Nakatitig na lang ako sa screen ng TV. Ginawa ko naman lahat para malibang. Ang kaso sumasagi pa rin talaga sa isip ko yung nangyari sa mall kanina. Sumisingit pa rin sa alaala ko kung paano kumabog at nanikip ang dibdib ko. Ayaw kong kumarap kasi parang nagbabago yung nakikita ko sa screen. Nagiging iba. Nagiging siya. Nag-beep ang phone ko na nasa ibabaw ng center table. Inabot ko iyon at ichinek kung sino. Handsome Artemy. Ate. Tumaas ang isang kilay ko. Nagtipa ako ng reply. Mi, ano na namang problema mo? Nang tingnan ko si Hugo ay nakatingin na siya sa akin at hindi na sa screen ng TV. Hey, we're watching here. Tas nagtitext ka? Sita ni Hugo sa akin. Itinaas ko ang isang kamay ko kay Hugo. Teka, reply ko lang ito. Umusod siya palapit sa akin. Inabot niya ng paningin ang screen ng phone ko. Sino ba kasi yan? Di ba yan makakapaghintay? Sorry, saglit lang. Mabilis akong nagtipa ng sagot kay Art. Mi, ano ba iyon? Nag-beep ulit ang phone kaya lumayo ako kay Hugo para mabasa ng malaya ang text. Handsome Artemy, hinihingi ni Kuya number mo. Ano, G? Napanganga ako. Nawindang, nag-overthink. Hoy, sigaw ni Hugo na ikinagulat ko. Lutang na napatingin ako sa kanya. Ha? Salubong na ang makakapal na mga kilay niya habang nakatingin sa akin. Sino ba kasi yan? Bakit ayaw mo pakita? Hindi ako makapagsalita. Hindi ko siya masagot. Tapos bigla na namang nag-beep ang phone ko. Handsome Artemy. Hey, ano? Bigay ko ba? Sandali. Nauutal na paalam ko kay Hugo. Umusod ako hanggang sa dulo ng sofa. Nanginginig ang mga daliri ko. Nag-iisip ako ng i-reply. Magtatay pa lang sana ako ng mag-beep na naman. Handsome Artemy. Tagal. Susana. Naiinis na ang tono ni Hugo. Tumayo na siya para sundan ako sa dulo ng sofa. Nasa harapan ko na si Hugo at corner niya na ako sa gilid. Hindi ko na alam kung saan titingin nang biglang mag-beep na naman. Handsome Artemy. Nabigay ko na. Nanlaki ang mga mata ko sa screen ng phone. Sino ba kasi yan? Hinawakan ni Hugo ang pulso ko na saktong nabitawan ko ang phone. Bumagsak iyon sa palad niya. Bago niya pa mailayo ang phone ko sa akin ay nagring ito at nag-flash sa screen ang isang unknown number. Nakasimangot na sinagot iyon ni Hugo. Hello. Nagtagis ang mga ngipin niya matapos makinig. Bahagya din siyang lumayo. Who's this? He asked the caller on the other line. Hugo. Hindi na ako makahinga sa kaba. Lalo pa nang makita ko ang pagbabago ng reaksyon niya. Ang mga mata ni Hugo na sa akin nakatingin ay bahagyang nanalim. Nang magsalita siya ulit ay tuluyan na akong nanghina. Bakit ka tumawag at anong kailangan mo sa girlfriend ko? Hello, fucker. Tumayo na si Hugo habang hawak pa rin ang phone ko. Hindi nakatakas sa akin ang pagkuyom ng kanang kamao niya. Nang ibalik niya sa akin ang phone ay tapos na ang call. Hindi nagpakilala ang puta. Binabaan ako. Namumula ang mukha niya at leeg nang maupo ulit sa sofa. That fucker.
Nakatulala lang naman ako sa kanya. Hindi ko inaasahan ang ganitong reaksyon niya. Just delete his number, okay? Hindi siya tumitingin sa akin nang nagsasalita. Do not answer calls from people you don't know. Okay, sagot ko na lang para kumalma na siya. Sumandal siya sa sandalan ng sofa. Maya-maya ay mahinahon siyang nagsalita. Marami kasi ngayong masasamang loob. I just wanna protect you. Hindi na ako umimik. Nakatingin lang ako sa kanya habang minamasahin niya ng mahahaba niyang daliri ang kanyang sentido. Dinampot niya ng kaliwang kamay ang remote na nakapatong sa ibabaw ng center table. Itinuloy niya ang naudlot naming panunood. Gusto ko mang i-check ang phone ko ay hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit inaalala ko ang feelings ni Hugo ngayon. Ibinalik ko na lang muna sa loob ng bag ko ang phone. Pagka-uwi ko na lang iyon titingnan mamaya. Hindi ko nga lang maiwasang isipin. Bakit siya tumawag? Bakit niya binabaan si Hugo? Bakit hindi siya nagpakilala? Wala na ang atensyon ko sa panonood ng TV. Kahit naman si Hugo sa aking tabi ay halatang wala na rin ang isip sa pinapanood. Kinukuyakoy niya ang binti habang nakahalukip-kip at nakasandal sa sofa. Habang nanonood kami ay dama kong iba na talaga ang mood niya. Kahit nakakatawa ang scene ay hindi na naalis ang kaseryosohan ng mukha niya. Nakatatlong movie kami nang walang kibuan at reaksyon ni Hugo. Tahimik lang kami sa sofa pareho. Nang matapos ang huling movie ay nagpaalam na ako. You can sleep here. Tila lutang siya nang mag-suggest. Inirapan ko siya. Gaya ng pagtulog mo sa apartment ko? Doon lang siya napangiti. Umaliwalas na sa wakas ang gwapong mukha ni Hugo. Oo, para makabawi ka. Ayaw mo ba? Gumaan na ulit ang mood ng paligid. Mabuti. Ayaw ko kasi na maghiwalay kami na hindi siya okay. Hatid na kita, Susie. Tumingin ang aking mga mata sa silver wall clock na nasa pader ng kanyang sala. Wag na, baka matraffic ka pa pagbalik mo eh. Malapit na ang rush hour. Aabutin na siya ng traffic pabalik. So? Yumukod siya. Kinuha niya ang susi ng kotse niya na nasa center table lang nakapatong at nilaro sa kanyang kamay. Wala ka bang work? Wala nga hanggang bukas. Kulit. Ikaw lang ba may karapatan mag-off? Nakangisi ang mapula niyang mga labi. Inirapan ko siya ulit. Sabay talaga sa off ko? Paglabas namin ng kondo niya ay inakbayan niya ako. Hinahayaan ko lang naman siya. Sa tagal naming magkaibigan ni Hugo ay sanay at palagay na ako sa mga paakbay-akbay niya sa akin. Wala na lang sa amin ang ganito. Bago niya ako iuwi ay hindi siya pumayag na hindi muna kami kakain. Gutom na raw siya kaya hindi niya kayang mag-drive nang hindi nalalamanan ang kanyang tiyan. Pumayag ako. Sa Pancake House sa West Triangle QC kami kumain. Ang dami niyang in-order tapos ipinagbalot niya pa ako sa staff ng pan chicken at special Salisbury steak. Ayos, di ko na problema hapunan ko mamaya. Malawak ang ngiti ko habang nakaupo sa passenger seat ng kotse niya at yakap-yakap ang paper bag na kinalalagyan ng take-out food. Bahagya niya akong nilingon. Paano ka na lang kung wala ako? Binigyan ko siya ng matamis na ngiti with beautiful eyes pa. Kaya nga, I am nothing without you. Naiiling na ini-start niya na ang makina. Ewan ko ba kung kailan ka pa mapo-fall sa akin. Pakatagal. Bumungis-ngis ako sa kinauupuan. Baka kung di ka na babaero. Hindi na siya nagsalita. Seryoso na siya sa pagmamaneho. Nagpakabisi na lang rin ako sa pagtunganga sa bintana ng kotse. Sa tapat mismo ng studio apartment ko ako inihatid ni Hugo. Pinagkasya niya iyong kotse niya sa makipot na daan. Mabuti na lamang at nataon na walang tricycle na nakaparada rito ngayon. Always lock your door, paalala niya. Dumukwang siya para tulungan akong alisin ang aking seatbelt. Oo naman. Bahagya akong umatras dahil ang lapit-lapit namin sa isa't isa. Ano ko bale?
Hahayaang di nakalak pinto ko? Pinisil niya ang ilong ko. Napaka-pilosopo mo no? Tinabig ko ang kamay niya. Naman ako sa'yo. Basta wag ka magbubukas ng pinto. Saka kahit may nakatok, wag mo bubuksan, okay? Tumango na lang ako para magtigil na siya kakabilin. Paulit-ulit Saka tumingin siya ng matiim sa mga mata ko. Ano? Wag kang sasagot ng calls from unknown numbers. Napanguso ako. Maraming scammer ngayon. Gullible ka pa man din. Itinula ko siya at binuksan na ang pinto sa tabi ko. Gullible talaga. Pumayag ba naman akong maging best friend mo Pumasok na ako sa apartment para makaalis na si Hugo. Hindi kasi aalis iyon hanggang hindi ako nakikitang pumapasok sa loob. Nagmamadali rin akong pumasok dahil gusto kong i-check ang phone ko. Hinintay ko pa na makauwi ako para mailabas ko ang phone ko dahil mainit ang mga mata ni Hugo rito noong nasa kondo kami. Handsome Artemy, nagkausap kayo? Nakagat ko ang ibaba kong labi nang mabasa ang kanina pang text message ni Art. Pagpasok ko sa apartment ay nag-check agad ako ng inbox at ito ang unang nabasa ko. 2 lang ang unread message. Ito at saka ang isa pang tanong ni Artemy, kung busy ba raw ako. Naghanap ako ng pamalit na damit saka mabilis na nag-half bath bago nahiga sa kama. Nakailang pabalik-balik na gulong ako sa maliit kong kama bago ko i-chinek ang call logs ng phone. Napahawak ako sa dibdib habang nakatingin sa screen. Nandito ang isang received call na mula sa unknown number kanina. Siya ito. Isang beses lang siyang tumawag tapos ang nakasagot pa ay si Hugo. Hindi na siya tumawag ulit. Palaisipan pa rin kung bakit bigla niyang naisipang hingin ang number ko. Ang tagal na namin ni Art na may communication at hindi iyon lingid sa kanya. Kung gusto niyang hingin ang number ko, pwede namang noon pa. After all these years, bakit ngayon lang? Pwede namang last year, last month o last week. Pero bakit ngayong araw? Anong biglang dahilan? Bakit kung kailan kami nagkita? Noong nakita niya ba ako kanina ay may na-realize ba siya? Ano bang dapat ma-realize bukod sa may pag-asa pa pala akong mamayat? Wala. Pumunta ako sa text ni Art para gumawa ng reply. Me, bakit daw pala niya hiningi ang number ko? Hindi ko mabanggit kahit sa text ang pangalan ni kuya niya. Walang reply si Art. Siguro may ginagawa. Hindi ko mahintay ang sagot niya dahil hindi ako mapakali. Sinindan ko ulit siya ng panibagong text. Me, at bakit mo binigay? Nag-beep ang phone ko matapos ang ilang minuto. Handsome Artemy. Bigla nagtanong Nagulat nga ako. Ako rin nagulat sa loob-loob ko. Me, bakit mo nga binigay? Sumagot na ba ako ng oo pwede? Bida-bida ka. Handsome Artemy. Kawawa mukhang tuta. Napaismid ako. Hindi ako naniniwala. Nakita ko kaya si Arkanghel kanina at malayo siya sa pagiging tuta. Plus, sa itsura niyang iyon, walang maaawa. Maglalaway siguro meron. Handsome Artemy. Nag-usap na ba kayo? Me, hindi. Hindi naman talaga dahil kung si Arkanghel man ang tumawag kanina, ay si Hugo naman ang nakausap niya at hindi ako. Handsome Artemy. Ganon? Baka hiningi lang for future use. Future use? Nag-beep ulit. Handsome Artemy. Pwedeng for old time's sake. Kumikibot ang sentido ko sa asar habang nagtitipa ng reply. Me, nakatira ka ba? Handsome Artemy. Bastos ni ate pero sige na nga. Oo kanina, char. Napakunot ang noo ko. Anong bastos sa sinabi ko? Parang tinatanong ko lang kung adik siya. Parang nakatira kasi ng bato iyong mga sagutan niya. Nanlaki ang mga mata ko nang mag-sink in sa akin ang kanyang sagot. Me, anong kanina? Hoy Artemy, kahit joke lang, tigilan mo yan ha? Hindi magandang magbato. Bad yan. Mabilis lang naman nang makareceive ako ng reply mula sa kanya.
Handsome Artemy. Sinabi ko bang bato tinira ko? Lol. Tumirik ang mga mata ko. Ayoko nang kausapin ito. Promise. Nag-beep ulit. Sunod-sunod na beep kasi hindi na ako nagre-reply. Handsome Artemy. Ate. Lol pikon. Ge Tom ulit. Have a date eh. Text you Tom. Lol pikon. Sunod-sunod ang pagpasok ng messages. Hindi ko na pinansin dahil nanggigigil na ako. Ilang minuto ang lumipas bago nag-beep ulit ang phone ko. Akala ko pa naman tapos na. Mukhang may hirit pa si Art. Iritang binuksan ko agad ang maiksing text message. Text message. Can I call? Mabilis ang pagtipa ko ng reply sa kanya dahil naiinis ako. Me. Sorry pero hindi ako nakikipag-usap sa babaero. Send. Gigil pa ako pag-click ng send. Pinagsabihan ko na itong si Art na tigilan ang pambababae pero sige pa rin. Tapos kapag naman ng problema na siya, sa akin din naman tumatakbo para humingi ng payo. Gawa na lang kaya ako ng GC naming tatlo kasama si Hugo. Para isang sermonan na lang ako sa kanilang dalawa. Total pareho sila. Kapagod kasi kapag paisa-isa. Akala ko hindi na siya magre-reply pero nag-beep ulit ang phone ko. Chinek ko ang reply niya. Napakunot ang noo ko dahil hindi ang nakasave na name ni Art ang nakita ko sa itaas. Bumagsak ang pangako nang ma-realize na ang huling text message na nireply ko ay hindi talaga galing kay Art. Hindi si Art ang sender kundi ang unknown number. +639-1578-965 text message. Are you sure that's for me? Napabangon ako sa higaan. I thought for a moment before answering. Hindi ko alam ang i-reply ko sa kanya. Trust me to get into the craziest situations. Na wrong sent ako dahil sa katangahan. Puro katangahan na lang ang nagagawa ko mula nang mag-cross ulit ang landas naming dalawa. Nag-type ako. Kailangang maitawid ko ito. Me. Who's this? Na-send ko na nang ma-realize kong pangtanga iyong reply. Syempre siya iyon. Obvious na siya iyon pero nagtanong pa ako. Baka isipin niya, nagpapapansin ako. Pero pwede rin namang hindi. Hindi lang naman siya ang pwedeng number na magte-text sa akin, right? Hello, maraming tao sa mundo. Nang mag-beep ang phone ko ay huminga muna ako ng malalim bago iyon tiningnan. +639-1578-965 text message. This is Arcangel. Got your number from Artemy. Oh, okay. Do I need to save his number? But what for? Magde-text pa ba siya? Mag-uusap ba kami through phone? May pag-uusapan ba? There's no reason for us to talk as far as I'm concerned. Nag-type ako para sa huling message. Me. Okay. Hindi na siya nag-text pa. Good dahil hindi ko alam kung paano pa siya re-replyan. Pagising ko ng 11 AM kinabukasan ay bangag na bangag ang aking pakiramdam. Madaling araw na kasi akong nakatulog kaya gigewang-gewang ako nang bumangon mula sa kama. Kumakalam ang tiyan ko sa gutom kaya kahit tinatamad ay nagpumilit akong magsalang sa maliit kong electric kettle. Dahil sa pagpupuyat kagabi ay naubos ko sa pagpapak ang take-out food namin ni Hugo. Di bale, may natitira pa akong isang balot ng Hansel biscuit sa maliit kong cupboard na pwedeng ipartner sa kape. Ayos na iyon para sa aking brunch ngayong araw. Mamaya-maya, hihilata ulit ako sa kama. Hindi ako magpapalaundry ngayon dahil kaunti pa lang naman ang marumi ko. Mamayang gabi na ako babangon para maglinis-linis ng paligid. Uunahin ko muna ang pahinga dahil sunod-sunod ang OT ko last week. Nang kumulo ang kape ay kumuha ako ng mug at nagsalin. Pumesto ako sa harap ng maliit kong center table. Kumakain ako ng biscuit nang mag-beep ang phone ko. It was Art. Pinapaalala niya ang birthday niya sa katapusan. Pagkatapos kong tunggain ang tirang kape sa mug ay nagtoothbrush ako at bumalik na ulit sa kama. Nahiga ako at dumipa.
Iniisip ko ngayon, bakit nga ba hindi na nag-reply si Arkanghel kagabi? Nakatulog na siguro siya. Masyado rin sigurong busy sa buhay. Si EO kaya busy. Siguro nakaupo siya ngayon sa swivel chair o kaya nakatayo sa harapan ng glass window sa kaitaas-taasang floor sa presidential floor ng building kung saan siya nag-oopisina. Nakapamulsa ang kanang kamay at ang kaliwa ay bahagyang inaayos ang suot niyang tie. Shit, usal ko. As hard as I tried not to think of him, I still did. Ilang minuto akong nakatulala sa kesame bago ko mapagpasyahang kunin ang phone ko. Nag-browse ako sa internet. Isinearch ko ang Voir Hotel and Casino. Minsan ko lang ito gawin kapag may mga pagkakataong gusto kong magising sa katotohanan. Luxurious Hotel and Casino ang Voir. Maraming malalaking hotel sa Pilipinas kagaya ng Montemayor Hotel, Dio Gracia Hotel, Montenegro Hotel, Galiaga Grand Manor and Forester Hotel and Towers. Pero iba ang Voir dahil may kasama itong malaking casino na sikat sa mga celebrities and elites. Meron ito sa Makati, Cebu, and even outside the country. Hotel reservation and customer care ang account ko sa pinapasukang BPO company. Kaya hindi ako nakakaiwas sa mga usaping ganito. Ultimo sa office lounge ay mga local and international magazines about hotel and casino ang babasahin. Maingay ang topic sa Business News on Asia ang tungkol sa nakatakdang partnership ng Voir sa Batalier Palazzo, isang malaking hotel sa Milan, Italy. Magkakaroon ng kasino ang Palazzo sa Italy na tatawaging Casino Batalier de Voir at magkakaroon din ng Palazzo Hotel and Casino dito sa Pilipinas. Wala pang petsa pero nasa mga magazines and news na ang ilang detalye tungkol dito, katulad ng sa Cebu ito itatayo at B&W Palazzo Casino ang magiging pangalan nito. Siguro magaganap ang lahat ng iyon kapag naikasal na si Arkanghel sa fiancé niya na anak ng kaibigan ng kanyang ama. Hindi naman lihim sa business world ang tungkol sa Wolfgang and Batalier engagement. Nalulula na lang talaga ako kapag naiisip ko. Mas nakakalula kapag naaalala ko ang green-eyed half-Italian fiancé niya. Bukod sa ubod ito ng ganda ay only heiress pa ng Bataliers. Nakakapait sa panlasang pakaisipin. Ilang buntong hininga ang nagawa ko habang nagbabrowse. Sa sobrang wala akong magawa ay niregister ko talaga ang pinakatitipid kong regular load para lang makapag-internet. Wala lang, gusto lang ulit magising sa katotohanan na napakalayo ng agwat ko kay Arkanghel. Dapat wala na akong pakialam sa kanya. Pero ngayong hiningi niya ang number ko at nagparamdam siya, bigla akong naguluhan. Hindi ako natutuwa na nararamdaman ko ito kasi wala na nga akong pakialam. Nasa stage na iyong sugat ko kung saan hindi na dumudugo dahil pagaling na. Hindi na dapat ito kikirot. Focus na ako sa mga gusto kong makamit sa buhay. Hindi na ako dapat nadidistract ng mga bagay na hindi ko naman ikakaasenso. Kaya lang ganito. Nag-iisip na naman ako ng kung ano-ano. Ang mga daliri ko ay kusang pumunta sa Facebook app. Kusang itinipa sa search bar ang pangalan niya. Mapakla akong tumawa nang bumungad sa akin ang private niyang account. Kahit pa mutual namin sa art ay wala pa ring post na visible sa timeline niya. Wala siyang cover photo, walang kahit anong info, at profile picture niya lang at pangalan ang tanging makikita rito. Sa profile picture niya ay selfie photo. Naka-black shirt siya at ang background ay parang headboard ng kama. Seryoso siyang nakatingin sa cam, walang kangiti-ngiti. Parang basta na lang siyang nagpicture ng sarili para lang may magawang profile pic ni hindi pinag-isipan. Bakit ang gwapo niya pa rin kahit ang sungit ng dating? Kahit parang minadali lang iyong picture. Unfair na ganito pa rin ang kinalabasan. Marahan kong pinitik ang screen ng phone ko. Kumusta ka na ba ngayon ha?
Wala na siguro akong nararamdaman maliban sa pait at panghihinayang. Siguro nasasaktan na lang talaga ako kasi nagtapos kami ng ganoon na lang. Maybe this is the right time to finally leave the past behind, to really move on. Ako na lang kasi iyong naiwan. Iyong hindi inaasahang pagkikita siguro namin ay isang sign na kailangan ko na rin talagang umalis. Nagsimula akong mag-type sa phone. Me to handsome Artemy. Sige, pupunta na ako sa birthday mo. Magtapat ka nga. Kayo na ba ni Hugo? Hindi. Sagot ko habang inaayos ang suot kong earphones. Nasa labas ako ng street dito sa tinutuluyan ko sa Life Homes Pasig. Patingin-tingin ako sa hawak kong phone dahil nakaabang ako sa ibinok kong grab car. Ngayon ang birthday ni Art. Kahit wala akong balak gumastos, napilitan akong bumili ng bagong damit sa Robinsons. Mabuti sale kaya may discount. Umayos ako sa pagkakatayo habang nagmamasid sa daan. Ang ibang mga naglalakad ay napapatingin sa akin. Simple lang naman ang suot ko. Plain black baby doll dress with flutter sleeves, high neckline, a low scoop back and a flouncy skirt. Sa paahan naman ay black strappy studded sandals. 2,000 pesos in total lahat ito. Wala akong cosmetics maliban sa manipis na red lipstick. Ang buhok ko na lampas balikat ay nakakail ang dulo. Sa accessories naman ay maliit na round gold earrings lang at gold Tory Burch watch na regalo ni Hugo last Christmas ang suot ko. Tangina, di naman pala. Ba't napayag ka namang kinakaladkad ng lalaking iyon? Kaya naiisip tuloy ng mga tao na kayo. Napailing ako sa reaksyon ni Kylene. We're just friends. Saka alam mo namang maloko lang talaga iyon kaya ganon. Sanay na ako. Paano ka maliligawan niyan kung binabakuran ka niya? Ano naman? Hindi naman ako nagmamadali, Car. Hayaan mo kapag willing na akong magpaligaw. Saka ko sisipain si Hugo paalis. Kailan pa iyon? Pumalatak siya sa kabilang linya. Kung ayaw mong mag-entertain ng ibang guy sa buhay mo, tiyagain mo na lang si Hugo. Kayo na lang, total parang kayo na rin naman na. Napahagik-hik ako sa sinabi niya. Hindi ko akalaing masasabi iyon ni Kylene. Asa ko namang gusto ako ng itlog na iyon. Saka hello, okay lang ba sa yung mabroken ako kapag nag-cheat sa akin si Hugo? Remember, babaero iyon. Napaungol naman siya nang ma-realize. Oo nga pala, pokpok iyon. Basta chill ka lang, magkaka-boyfriend din ako soon. Sa ngayon, goals mo na. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Hindi lang kasi ako mapalagay noong sinabi mong nagkita na kayo Even if Kylene didn't mention a name, I know who she was talking about. Naikwento ko sa kanya. Hindi ko natiis na hindi i-open. Siya lang naman kasi ang best friend ko na pwede kong pagsabihan. Siyempre alangan namang kay Hugo ako magkwento. Di kay Kylene na. Casual lang naman nang magsabi ako. Pero knowing Kylene, talagang sinuri at tinimbang niyang mabuti ang bawat tono at salitang galing sa akin. May sarili agad siyang opinyon pagkatapos ng pag-uusap namin. Alis na ako, Car. Tawag ka ulit kapag free ka. Nagpaalam na ako sa kanya dahil arriving na ang grab. Hindi ko binanggit kung saan ako pupunta ngayon. Saka ko na lang siguro ikakwento. Nang nasa grab na ako ay nag-text ako kay Art para ipaalam sa kanya na on the way na ako. Magpapasundo ako sa kanya sa labas dahil wala naman akong kakilala roon sa party niya. Habang bumabiyahe ay nakahawak ako sa aking dibdib. Kaya ako pupunta sa party dahil gusto kong mapalagay na ang loob ko. Gusto kong harapin ang takot at kaba. Kung mawawala iyon sa puso ko, mas maganda. Nang bumaba ako sa grab car ay naghintay pa ako ng ilang minuto bago ko itinext si Art na nandito na ako sa labas ng mansyon nila.
Ang tagal kong napatitig muna sa malaking bahay na nasa harapan ko. I couldn't help myself from admiring the place. Napakalaki yun, kulay puti at modern style. Bukas ang mga ilaw sa loob at bahagyang may ingay na maririnig mula sa loob. Naghahalo ang tunog ng piano at ilang boses ng mga tao. Hindi ako makapaniwala sa lakas ng loob kong magbalik dito. Sariwa pa sa alaala ko yung huling beses na nakatungtong ako rito noon. Nothing had changed much. Halatang inalagaan kahit pa noong nasa US silang lahat. Lumayo lang ako ng kaunti sa gate. Walang katao-tao sa labas maliban sa akin dahil malamang na nasa loob na ang mga bisita. At ang mga kotse nila ay nasa malaking parking space sa loob. Bumukas ang gate at mula roon ay isang matangkad at napakagwapong lalaki na naka-white button down long sleeve polo and faded fitted jeans ang nakita ko. May hawak siyang iPhone at tila may hinihintay. Artemy Wolfgang, tawag ko. Napaangat ang mukha niya mula sa tinitingnang cellphone. Namilog ang abo niyang mga mata sa akin. Ate Susie? Napakagwapo ni Art. Naghahalo ang Filipino and foreigner blood sa itsura niya. Binatang binata siya. Ang ganda ng build ng katawan. Mas gwapo pa siya sa mga pictures niya sa Facebook and Instagram. Happy birthday, birthday boy. It was his 22nd birthday. OA na pinanlakihan niya ako ng mga mata habang tinitingnan ang kabuuan ko. Wow! Wait, where are your fats? Where did you take them? I rolled my eyes at him. Nawala na dahil sa stress. I like you better before. Maktol niya. Edi, uwi na ako. Kunwari akong tumalikod. Hey, I'm just kidding, Ate Susie. Hinila niya ako sa braso pabalik sa kaniyakap. Actually, you're prettier now. Marahan ko siyang itinulak sa matigas niyang dibdib. May gift ako sa'yo. Wow, ano? Genuine ang excitement na nasa mukha niya. Nakakatuwa lang na excited siya sa gift ko samantalang nasa kanya na yata ang lahat ng mamahaling gamit sa mundo. Saka for sure, maraming magreregalo ng mga expensive things ngayon sa kanya dahil puro mayayaman ang mga bisita niya. Simple lang ito Huwag kang mag-expect masyado. Inilabas ko ang maliit na box mula sa bitbit kong shoulder bag. Saka mo na buksan. Hiya ako Tinanggap niya naman iyon. Nax, may pa-gift kahit kuripot. Maliit na snow globe lamp iyong gift ko. Walang espesyal doon maliban sa bukod sa snow globe ay lamp pa rin ito. Makapal iyong glass, hindi basta-basta. Sa kamay nakatayong AW na letter sa loob. Pinasadya ko. Nasa 3,000 pesos yata in total ang nagastos ko, hindi pa kasama ang shipping fee. So far, iyon na ang pinakamahal na gastos ko ngayong taon. Sinipat ni Art ang box na nakabalot ng gift wrapper. Kahit ano pa ito, I am thankful, Ate Susie. Na-touch naman ako dahil na-appreciate niya ang bigay ko sa kanya. Lika na sa loob. Nasa sala sina Ma'am. They know that you're coming tonight. Kinakabahan ako habang nakasunod kay Art papasok sa mansyon. Pumasok kami sa main door patungo sa malawak na sala. Tanda ko pa ang bawat detalye dahil minimalist naman ang disenyo nito. Sa malawak na sala ay naroon nakatayo si Ma'am Ingrid. Napansin ko agad siya kahit pa may ilang tao sa sala. Fitted off-shoulder burgundy mermaid dress ang kanyang suot. Nakaban ang kanyang buhok kaya lalo siyang nagmukhang elegante. Mom's there, turo ni Art sa mami niya. Hindi niya alam na nauna ko pa itong nakita sa kanya. Si Ma'am Ingrid ay may kausap na magandang babae na tila higit na mas bata sa kanya. Silver lace na irregular swing dress ang suot nito. Nakalugay ang naka-curl na buhok. Pareho silang maganda at sosyal ang mga itsura. Ma'am, tawag ni Art. Ate Susie is here.
Nang lumingon ang magandang ginang nakausap ni Ma'am Ingrid ay napanganga ako sa paghanga. Napakaganda pala talaga ng babae. Tila siya isang manikin. Ang amo ng kanyang mukha at mga ngiti. Kung huhulaan ko ang kanyang edad ay siguradong magkakamali ako sa paghula. Happy birthday, Art Art. Malambing na bati ng mukhang manikin na babae kay Art. Nilapitan siya ni Art at ibineso. Thank you for coming, Ninang Fran. You're so lovely tonight. Nang nasa harapan na ako nila ay magalang akong yumukod at bumati. Good evening po. Magaang ngumiti sa akin si Ma'am Ingrid. Susie, glad you made it tonight. Mukha namang bukal sa loob niya ang sinabi. Parang gusto kong maluha dahil hindi nangyari ang inaasahan ko ngayon na magiging malamig ang trato niya sa akin. Wala rin akong nakikitang kahit anong bakas ng pait ngayon sa kanya. Maging ang singkit niyang mga mata na noon ay puro sakit ang makikita. Ngayoy maliwanag na. Ngumiti ako kay Ma'am Ingrid. Kumusta po kayo, ma'am? Hinaplos niya ang kamay ko. Good, Susie. Thank you for asking. Masaya akong isiping nakatulong ng malaki ang pagpunta nilang pamilya sa US. Masaya ako para sa kanila. Art, dalhin mo na si Susie sa garden. Asikasuhin mo siya. Hahanapin lang namin ni Francisca ang daddy at ninong JC mo. Inakbayan na ako ni Art para dalhin sa garden. Habang naglalakad ay pangiti-ngiti siya na parang tanga. Nang nasa garden kami ay nalula ako sa lawak nito. Hindi ako nakarating rito noon dahil sa garahe agad ang bagsak ko noong nagising ako. Hindi ko alam na ganito kalaki at kaganda ang garden ng mansyon ni na Art. Dahil malawak ang garden ay kumasya rito ang maraming mesa at ang maliit na stage sa gitna. Ang daming bisita sa paligid. Halatang lahat ay mayayaman na tao. Akala ko onti lang bisita mo. Nakalabing nilingon ko si Art. Onti lang naman talaga. Ikinibit niya ang kanyang balikat. Iyong iba riyan, inimbita lang sarili nila. Saan ako pupwesto riyan, Art? Doon ka sa table ko. Wala naman akong kasama roon. Hinila niya ako sa pulso. Dinala niya ako sa isang bakanting table at pinaghila ng upuan. Inilapag niya sa table namin ang gift ko sa kanya. I'll get you some food. Paalam niya at tumalikod. Habang wala siya ay nagmasid-masid ako. Sa stage ay may nagpepiano. Parang may sariling mundo at walang pakialam sa paligid. Nakakatuwang panoorin at pakinggan. Nakakadala ng damdamin. Feeling ko tuloy wala na rin akong pakialam sa mga nakapalibot ngayon sa akin. Nang bumalik si Art ay may bitbit na siyang plato. He sat down next to me, grinning naughtily. Come on, eat. I miss your extra fats. Tiningala ko siya. Ikaw, kumain ka na? Tumango siya. May lumapit na waiter sa amin na may bote ng mamahaling wine. Pinagsalin niya kami ni Art sa wine glass namin na nasa mesa. Ate, nandito pala si Kuya. Oh? Sumimsim ako sa wine glass. Alam ko naman na nandito si Arkanghel. Siyempre, birthday ng kapatid. Bakit siya mawawala? Sa kabahay nila ito. Alangang wala siya rito. Oy, chill lang oh. He teased. A naughty smile spreading across his lips. Ano ka ba? Anong gusto mo? Himatayin ako rito dahil nandito kuya mo? Sabi ko nga, move on ka na. Pilyong ngisi-ngisi pa rin siya. May BF ka na nga. Kawawa naman kuya ko kung kakabit pa. Sinimangutan ko siya. Will you please be serious? Sumeryoso naman na siya. Sumandal siya sa sandala ng kanyang kinauupuan at humalukip-kip. Tila may iniisip. Nang maubos ang wine sa wine glass ko ay may lumapit uling waiter sa akin para i-refill ito. Hindi ko sinaway. Masarap eh. Art stared at me for a few seconds before reaching for his wine glass on the table.
By the way, nag-usap na ba kayo ni Kuya? Umiling ako. Di ko alam bakit bigla niyang hiningi number mo. Nangalumbaba siya sa mesa at tumitig sa akin. Baka na-miss ako. Biro ko lang iyon. Pang polite ng mood. Gusto ko ring ma-feel na okay ako. Ang number one reason kaya ako nandito ay para linisin ang lahat ng natitirang feelings. Kahit pa iyong bitterness. Nice one, ate. Itinaas ni Art ang isang palad para umapir sa akin. Nakipag-apir naman ako. Para kaming sira rito. Ex mo, ayun. Inginuso niya ang likuran ko. Nang lumingon ako ay nakita kong nakatayo sa gilid ng stage si Arcangel. Napaismid ako. Wala lang. Ang sexy niya lang sa all black suit. Tapos may hawak siyang wine glass sa kaliwang kamay. Seryoso ang kanyang mukha habang may kausap na isang matandang lalaking nakatoks. Tungkol sa negosyo siguro ang pinag-uusapan. Pati ba naman sa birthday party ng kapatid niya? Trabaho pa rin? Hindi ko alam na napapailing na pala ako habang nakamasid sa kanya. Mas gwapo ko, note. Kalabit ni Art sa balikat ko. Nilingon ko si Art at nginitian. Oo naman. Siyempre hindi ko pwedeng sirain ang gabi ng birthday boy. Gwapo rin naman si Art eh. Pero mas mabigat lang talaga ang dating ni Arcangel. Siguro dahil mas seryoso sa buhay. Ngiting-ngiti naman si Art. Yan, kaya sayo ko eh. Nakipag-appear na naman siya. Nang pasimple kong lingunin ulit si Arcangel ay wala na siya roon sa pwesto niya kanina. Saan kaya siya nagpunta? Mas mabait din ako, Ate Susie. Di mo gugustuhin makasama yan. Sabi ko sayo, parang laging may regla yan si Kuya. Hindi ko napigilan ang paghagik-hik sa kalokohan ni Art. Nagtatawanan kami ni Art nang maramdaman ko na parang may nakatitig sa akin mula sa kung saan. Nang maghanap ang mga mata ko sa paligid ay wala naman akong nakita. Nagpaalam na aalis saglit si Art. Dadalhin daw muna niya sa kwarto niya iyong gift ko kasi baka mawala. Naiwan akong mag-isa sa table nang tumayo na siya. Nakailang balik naman ang waiter sa akin. Hindi ko namalayang napaparami na ako ng wine. Ilang sandali pa ay nakita kong palapit na naman sa akin ang waiter na may dalang bote ng wine. I-refill na naman iyong wine glass ko. Pipikit-pikit ako nang makitang may matangkad na lalaking humarang sa kanya at inagaw ang hawak niyang bote. Inayos ko ang mga mata ko para tingnan kung sino ba iyong kumuha ng wine. Napadilat ako nang wala sa oras nang makilala siya. Hawak niya ang bote ng wine na mula sa waiter at pagkatapos ay basta niya iyong binitawan sa isang gilid. Nakapamulsa siya nang lumakad papunta sa kinaroroonan ko. Where's Artemy? Napahugot ako ng paghinga bago sumagot. Umalis. Don't drink too much. Malayo pa ang uuwian mo. Malumanay ang pagkakasabi niya pero nakakapanginig ang impact sa akin. Tumalikod na siya at iniwan akong mag-isa ulit sa table. Nang mahimasmasan ay tumayo ako. Gusto ko nang umuwi. Hinanap ko si Art sa dami ng bisita. Nahirapan akong hanapin siya. Mahilo-hilo na rin ako dahil sa dami ng wine na ininom ko. Natanaw ko si Art sa may gilid ng mansyon. Bakit nandoon siya? Ang sabi niya, dadalhin niya lang sa kwarto niya iyong gift ko ah. Nagmamadali ang mga hakbang ni Art papunta sa dilim, doon sa walang mga bisita. Lumakad ako pasunod sa kanya. Gusto ko lang magpaalam na dahil gusto ko nang umuwi. Pagkarating sa pinagkakitaan ko sa kanya ay wala siya. Hinanap ko siya sa paligid pero wala. Bigla na lang siyang nawala. Naglahong parang bula. Art, tawag ko kahit pa malabong marinig niya ako dahil maingay ang music mula sa garden. Kumakanta na kasi ang guest singer na si Navea sa Avedra. Naisipan kong pumunta sa likod ng pader kung saan papunta sa kaliwang madilim na parte ng mansyon.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at tumuloy ako kahit madilim. You still love me, don't you? Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ang maharot na boses ng isang lalaki mula sa gilid ko. Nang lumingon ako roon ay natagpuan ko ang dalawang anino. Dalawang anino na magkayakap sa dilim. Maya-maya ay naghahalikan na ang mga ito. Hindi ko alam ang gagawin. Naririnig ko ang tunog ng sabik na pagsasalo ng mga labi nila mula sa kinatatayuan ko. Art, stop! Nanghihinang boses ng babae ang pumalit sa tunog ng paghahalikan kanina lang. Natutup ko ang bibig ko nang malamang si Art iyong kasama ng babae sa dilim. Kaya pala familiar ang tindig niya sa akin. Make me stop, sagot niya at muling inangkin ang mga labi ng kaharap. Hindi ko sigurado kung sino iyong babae pero kinukutuban ako. Nagmamadali akong tumalikod at umalis. Kumakalabog ang dibdib ko habang mabilis na naglalakad. Nabangga tuloy ang ilong ko sa matigas na dibdib ng lalaking kasalubong ko. Sorry, sambit ko at napatingala sa kanya. Unang sumalubong sa akin ang ibang kulay ng mga mata niya. Sa tulong ng liwanag na mula sa buwan ay nakita ko kung gaano kaperpekto ang kanyang mukha. Sa lubong ang makakapal niyang kilay ng mahina at malamig siyang nagsalita. Why are you here in the dark? Napaawang ang mga labi ko nang makilala siya. Tiningnan niya ang pinanggalingan ko. Lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makitang mas madilim doon. Hinahanap ko si Art. Napaiwas ako ng tingin sa kanya dahil hindi ko kayang makipagsabayan. Pero wala siya roon. Wala talaga siya roon. Hindi siya sumagot pero ramdam ko na nakatingin pa rin siya sa mukha ko. Sige, balik na ako sa table ko. Tinalikuran ko na siya. Nagmamadali akong naglakad at iyong mga lakad ko. Hindi ko alam kung saan patungo. Gusto ko na talagang umuwi. Nahihilo na ako. Pagod na rin ako. Ayaw ko na ring makita sa Arkanghel. Hindi ko pala kaya. Ayaw ko na rito. Huminto ako sa isang tabi. Sinikap kong maging kalmante. Nagtingin-tingin sa paligid para panandaliang malibang. Nagpapawala ng hilo dahil maya-maya kahit wala pa si Art ay uuwi na ako. After 10 minutes ay naglakad na ako pabalik sa mansyon. Sa daan ay himalang nakasalubong ko si Art. Hey ate, tawag niya. Mabilis ang mga hakbang niya papunta sa akin. Uuwi na ako Art. Mabuti at nagkita pa kami bago ako umalis. Sorry di kita naasikaso gaano. May emergency eh. May paghingal sa boses niya. Tumutulo rin ang pawis sa gilid ng sentido niya. Okay lang, nag-enjoy naman ako sa food. Pero alis na ako Art. Malayo pa iyong Cavite eh. Baka mapuyat ang tatay ko sa paghihintay sa akin. Sige. Text ko si Mang Dino para ihatid ka. Tukoy niya sa driver. Kaya ko naman, mag-book na lang ako ng Grab. Hindi na malayo Cavite. Pahahatid na kita. Naglabas siya ng phone mula sa bulsa ng suot na jeans. Wait lang. Naghintay ako. Maya-maya ay tumingin siya sa akin. Itinuro niya ang papasok sa mansyon. Nasa garahe na iyong driver? Kahit ako na lang pupunta. Medyo tanda ko pa naman iyong garahe nila kasi galing na nga ako rito noon. Di na, tara. Inakbayan ako ni Art. Awkward sa pakiramdam ko ngayon dahil alam ko kung saan siya galing at ano ang ginawa niya. Ngayong akbay-akbay niya ako ay naaamoy ko sa kanya ang pangbabaing perfume na gamit ng kung sino mang kadunya kanina sa dilim. Medyo fruity iyong amoy pero mabango. Amoy expensive din. Dim ang ilaw sa garahe at may 6 na nakaparadang sasakyan doon. Mukhang hindi rito nakapark ang mga kotse ng mga guest. Mula sa nakabukas na daan ay natanaw kong palapit ang isang payat na matandang lalaki. Siya yata si Mang Dino, ang driver na tinutukoy ni Art.
Sir, yung BMW na pula na lang po gamitin ko. Coding yung lagi kong gamit panghatid sa mga bisita. Pinauna na ako ni Mang Dino sa loob dahil may check para siya saglit sa trunk ng kotse. Thank you, sabi ko kay Art nang pagbuksan niya ako ng pinto ng backseat. Ako na po ang bahala kay Ma'am, Sir Art. Ani Mang Dino na papunta na sa harapan kung saan naroon ang pinto ng driver seat. Nang pumasok ako ay madilim pa sa loob ng kotse dahil hindi pa naman sumasakay si Mang Dino. Ibinaba ko ang salamin sa tabi ko para silipin si Art. Okay na ako rito. Balik ka na sa party mo. Baka hinahanap ka na roon. Baka hinahanap na siya ng kung sino mang iniwan niya sa dilim. Hindi naman nagpakipot pa si Art. Okay ka na rito ha? Ingat ka sa pag-uwi. Text ka pag nakarating ka na sa inyo, okay? Will do. Nginitian ko siya. Happy birthday ulit. Sige na, balik ka na roon. Hinatid ko siya ng tingin hanggang sa makalayo siya. Si Mang Dino naman ay umikot na papunta sa harapan, sa driver seat. Habang hinihintay na umalis ay naglabas ako ng phone para i-text si Tatay Bear na pauwi na ako. Nakailang palitan na kami ng text message pero hindi pa rin umaandar ang kotse kaya napatingin na ako sa labas. Medyo madilim na sa labas ng kotse dahil patay na iyong dalawang ilaw sa garahe. Iisa na lang ngayon ang natira. Nasinag ko ang kulay puti na polo ni Mang Dino sa gilid. Gumagalaw siya papunta sa driver seat. Ikinibit balikat ko na lang. Papasok din naman siya. Hihintayin ko na lang. Ilang minuto nga lang ay pumasok na nga siya sa loob. Nang marinig kong ini-start na ang kotse ay sumandal ako sa sandalan ng backseat. Komportable ang pakiramdam ko. Mahaba-haba ang biyahe kaya baka umidlip na lang muna ako. Naalimpungatan ako nang nasa Cavitex Expressway na. Ang tagal kong nakaidlip siguro dahil tipsy na rin ako kanina. Plus pagod pa. Ni hindi ko na malaya na nakabulagta na ako rito sa backseat. Nakataas pa ang aking dress hanggang sa kalahati ng mga hita ko. Umayos agad ako ng pagkakaupo. Nakakahiya kay Mang Dino baka walang kapoys-poys iyong tulog ko rito sa backseat. Imposibleng hindi siya napapatingin sa akin mula sa rearview mirror. Sorry Mang Dino, napasarap po tulog ko. Nakangiting sabi ko. Napagod po kasi ako eh. Plinansya ko ng palad ang bahagyang nagusot na laylayan ng suot kong body doll dress. Pasimple ko ring kinapa ang gilid ng aking bibig para alamin kung may laway ba. Baka lang kasi meron. Hindi po kasi ako sanay sa mga party eh. Hindi po ako party goer. Mabilis akong maubusan ng lakas sa ganyan. Lalo na sosyalan yung kanina. Hindi po ako sosyal eh. Kumuha ako ng suklay mula sa shoulder bag ko. Nagsusuklay ako habang patingin-tingin sa labas. Mang Dino, hindi ko po pala nasabi kung saan ako sa Cavite. Naalala ko bigla. Malamang na hindi alam ni Mang Dino dahil hindi ko pa nasasabi ang address. Imposible ring nasabi na ni Art sa kanya kasi hindi rin naman alam ni Art kung saan ako sa Cavite nakatira. Sa may General Trias po pala ako. May phone po ba kayong dala? I-waste na lang po natin. Malapit na kami sa toll gate. Paglampas doon dapat i-waste na ni Mang Dino ang address ko para hindi magkalituhan sa daan. Ipinunta ko ang mga mata ko sa harapan ng sasakyan. Madilim dahil walang bukas na ilaw. Ang may maliit na ilaw lang rito sa loob ay ang tachometer sa dashboard at sa labas naman ay ang headlights. Ganoon pa man, nasisipat ko pa rin si Mang Dino. Napakunot ang noo ko habang sinisilip siya. Balikat niya lang ang nakikita ko. Ngayon ko napansin na malapad pala ang balikat niya. Kumiling ang aking ulo habang minamasdan siya mula sa kanyang likod. Napakatahimik naman ni Mang Dino. Seryosong seryoso siya sa pagmamaneho. I wonder kung narinig niya ba na kinausap ko siya.
Tatawagin ko sana siya nang madako ang paningin ko sa kamay niyang nakapatong sa manibela ng kotse. Kahit sa dilim ay hindi nakaligtas sa akin ang mahahaba niyang daliri. Hindi ko rin maiwasang mapataas kilay sa nakikita kong hulma ng bisig niya. Weird dahil parang ang kinis ng balat ni Mang Dino. Parang hindi siya kulubot, parang hindi sa matanda. Nang bumalik ang paningin ko sa kanyang balikat, ay saka ko na-realize ang suot niyang damit. Ang natatandaan ko kasi kanina ay nakakulay white polo si Mang Dino sa garahe. Pero bakit itong nasa manibela ngayon ay naka-black? Mang Dino, kinakabahang sambit ko sa pangalan niya. Nang nasa toll gate na kami ay bahagyang lumiwanag dahil mataas ang ilaw sa labas. Hindi ko makuhang tumingin sa harapan. Natatakot ako na kinakabahan. Pigil-pigil ko ang aking paghinga sa buong sandali. Natapos siyang mag-abot ng bayad sa labas pero hindi ko pa rin siya naririnig na magsalita. Hanggang sa umandar na ulit kami. Hindi na ako kumikibo. Hindi na rin ako tumitingin pa sa harapan. Parang hindi na rin yata ako humihinga. Tuloy-tuloy naman ang andar ng kotse. Tamang-tama at sigurado ang tinutunton naming daan. Nang lumiko siya sa tehero at dumiretso ng drive papunta sa bayan ng Malabon sa General Trias ay nanlalamig na ang palad ko. Alam na alam niya. Hanggang sa lumiko na kami papuntang barangay Pinagtipunan. Nang daanan ng sinasakyan naming kotse ang Governor Ferrer Memorial National High School ay lumamlam ang aking paningin. Umiwas ako ng mga mata roon. Sa pag-iwas ko ay napatingin ako sa harapan ng sasakyan. Napatingin ako sa rearview mirror kung saan doon ay nakatingin sa akin ng malalim ang mga matang kakulay ng madilim na pilak. Bigla na lang sumikip ang pakiramdam ko sa paligid. Nang huminto na ang kotse sa harapan ng gate namin ay hindi ko alam kung paano bababa. Nanginginig ang mga kamay at tuhod ko. Gayunpaman, pinilit kong maging kalmado. Hinawakan ko ang pinto sa tabi ko pero nadiskubre kong nakalak iyon. Bababa na ako. Malumanay na sabi ko. Automatic ang lock ng kotse at siya ang may control sa harapan. What did you dream about? Nagulat ako nang marinig ang malamig niyang boses. Kasunod niyon ang click ng pag-unlock ng pinto ko. Napakurap ako sa tanong niya. Bakit niya tinatanong kung anong napaniginipan ko? Lumunok ako bago sumagot. Wala, hindi naman talaga ako nakatulog. Pagsisinungaling ko. Hindi na siya nagsalita. Mabuti iyon. Salamat sa paghatid. Pagkasabi ko'y lumabas na ako agad. Hindi ko na kayang tagalan na makasama siya, parang hihimatayin na ako. Bakit siya? Paanong hindi si Mang Dino? Nakita ko pa si Mang Dino na pasakay ng kotse kanina bago ako pumikit. Anong nangyari? Mabilis ang mga kilos ko papasok sa gate. Kasing bilis ng pagtibok ng puso ko. Hindi ko na inintindi kung halatang nagmamadali ako. Basta ang gusto ko ay mawala na ako agad sa paningin niya. Pagkapasok ko pa lang ng pinto ng bahay ay nag-beep agad ang phone ko. Nang i-check ko ang text message ay nawindang ako. +639-1578-965 text message. I ask you what did you dream about because you were calling my name in your sleep. Hindi ko na namalayan kung paano at kailan. Basta nakita ko na lang na nasa sahig na ang phone ko. Nabitawan ko. You were calling my name. Totoo ba iyon? Tinatawag ko ba talaga ang pangalan niya kanina habang natutulog ako sa backseat? Ginawa ko ba talaga iyon? Kumikirot ang sentido ko. Pumipitik ang mga ugat ko sa ulo. Hindi ko alam ang uunahing isipin, kung iyong tungkol sa itsura ko at sinasabi ko ba habang tulog, o iyong fact na siya ang naghatid sa akin from QC to Cavite. Nag-beep ang phone ko. Kinakabahan pa akong i-check iyon dahil baka siya ulit. Hindi ko alam ang i-reply.
Wala nga akong reply sa text niya kanina. Nang makitang si Art ang nag-message ay saka lang naging normal ang paghinga ko. Handsome Artemy. Sorry, katatapos lang ng party. Kumusta? Maayos ka bang nakauwi? Ngumiti ako. Mabilis din namang nabura ang ngiti ko nang maalala na naman ang kuya niya. Alam kaya ni Art na hindi ang family driver nilang si Mang Dino ang naghatid sa akin pauwi? Nagbip ang phone ko habang napapaisip. Handsome Artemy. Tulog na tayo ate. Ubos lakas ko kanina. Lol. Oo, alam kong nag-ubos siya ng lakas. Napangiwi ako nang maalala ang nadatnan kong kababalaghan sa dilim kanina sa party niya. Sumalampak ako sa kama at dismayadong iginala ang paningin sa paligid. Magulo ang buong kwarto ko dahil sa nagkalat dito mga paper bags ng iba't ibang mamahaling brand. Mga mamahaling gamit na ni minsan ay hindi ko pa naisipang silipin kung ano-ano ba ang laman. Pero pinag-iisipan ko na kung paano pahihintuin ang nagbibigay sa akin ng mga ito. Ibaba ko na ang phone ko sa bedside table nang bigla naman itong mag-ring. Nang makita ang pangalan ni Hugo sa screen ay sinagot ko agad ito. Maghihilo pa lang ako ang kaso nauna na siya. Nasaan ka? Sa Cavite na. Bakit? Kumunot ang noo ko sa kanyang tanong. Alam naman niyang may plano akong umuwi ng katapusan ah. Saan ka galing kanina? Ha? Narinig ko ang pagtikhim niya sa kabilang linya. Anong oras ka dumating? Ngayon lang. Bakit ba? Ikaw, nasaan ka ba? Nasa Cavite ka rin ba? Ang tagal niyang sumagot kaya akala ko tuloy na wala na siya. Hello, Hugo. Oo, nasa bahay ako. Yung tono niya masyadong seryoso. Oh, okay. Wala na akong makapang sabihin. Parang wala rin sa mood si Hugo makipag-usap ngayon. Sige, good night. Pahinga ka na. Pagkasabi niya nun ay nawala na nga siya. Ano kayang problema niya? Nagkibit balikat na lang ako dahil baka pagod lang siya sa work. Baka wala lang talaga siya ngayon sa mood kaya ganoon siya. Lahat naman ng tao may kanya-kanyang topak minsan. Kahit di naman ako ngayon ay wala rin sa mood. Sa kama ay nakadapa ako habang nakatingin sa screen ng hawak kong phone. Itinatype ko ang pangalang Artemy Wolfgang sa search bar. Ito ang unang beses na bibisitahin ko ang wall ni Art mula nang i-accept ko ang kanyang friend request. Ilang taon na ang nakararaan. Nanginginig pa ang mga daliri ko habang ini-scroll ang Facebook niya. Ayun dito sa wall niya. Last month pa ang kanyang huling post. Selfie photo niya ito habang nasa eroplano siya sa may business class seat. Karamihan ng nasa wall ni Art ay mga tag photos lang ng kung sino-sino. Halos lahat ay kuha sa isang high-end bar sa US at dito sa Pilipinas. Meron ding mga night party sa beach na hindi ko alam kung saang bansa dahil iba-ibang lahi ang nakikita kong kasama niya sa mga photos. Tama nga talaga ang sabi niya na ang hobby niya ay magpakasaya. Ilang scroll ko pa ay saka ako nakakita ng mga matitinong photos. Mga photos ng Var Hotel and Casino sa Manhattan, New York. May mga business meetings na rin na photos akong nakikita. Nag-scroll pa ako sa wall niya hanggang sa makarating ako sa mga tag photos na tungkol sa pamilya nila. Sa isang photo ay buong pamilya silang apat na nasa ibabaw ng malawak na kama. Ang nakangiting mami niya na si Ma'am Ingrid ang may hawak ng camera selfie stick. Sa photo na ito ay nakapajama sila na pare-pareho ang kulay. Sina Ma'am Ingrid at ang daddy nila na si Sir Ala ay parehong nasa gilid. Ang gitna ay sila Art at Arcangel na parehong hindi maipinta ang mga mukha. Nakakatuwa dahil halatang napipilitan at awkward ang magkapatid sa photo. Paano ba naman kasi? Mga binata na sila at ang lalaki na nila para sa ganitong setup.
Ang caption ng photo ay "Sleeping with the Wolves". Mukha ring matapos ang photo na ito ay tabi-tabi nga silang natulog sa magdamag. Napangiti ako. Cute. Natukso ako na i-click ang account ni Ma'am Ingrid. Ingrid Oitingso Wolfgang ang pangalan. Ang profile photo niya ay candid photo ng asawa niya habang nakatanaw ito sa kung saan. Napakagwapo at napakakisig pa rin kahit pa itim na t-shirt lang ang suot at jeans. Parang pinaedad lang na version lang ito ni Arcangel. Private ang account pero may cover photo at nakikita ko ang mga nakatag na photos niya kay Art. Ang cover photo niya ay silang tatlong mag-iina. Pagkatamis-tamis ng ngiti ni Ma'am Ingrid habang nakahalik sa magkabila niyang pisngi ang mga anak niya. Si Art sa kanan at si Arcangel sa kaliwa. Edited ang photo ay may nakasulat sa gilid na "With my paps". Iyon ang tawag sa mga baby wolves. Nagsimulang mamasa ang mga mata ko habang nag-i-scroll sa wall ni Ma'am Ingrid. May mga camping photo silang pamilya rito. Sa comment box ng isang post ay may mga comments na hindi ko naiwasang hindi mabasa. Francisca Jezebel Col. Finally, the pack is complete. Bilarita Ramos B. Sino ba talaga dyan mamanugangin ko? Laughing emoticon. Ingrid Oitingso Wolfgang at Bilarita. Nalilito na nga rin ako. Gaiyati. Sino kayo? Acid at Gaiya. Explain to you later. Gabe Thunderwood. At Acid, Dad, ako na mag-explain. Laughing emoticon. Hindi ko alam kung mga kaibigan sila o mga kamag-anak pero alam kong masaya sila para sa pamilya ni na Ma'am Ingrid. Sila rin ang mga nakita kong comments sa mga sumunod pang photos. May photos din noong last Christmas kung saan ang Wolfgangs ay nakasuot ng family shirt. Red shirt iyon na may nakasulat na "The Wolves" in cursive gold print. May isang nakapout na selfie si Ma'am Ingrid kung saan sinadya niyang kunin ang nasa background. Nandoon ang mag-aama niya na seryosong naglalaro ng bilyard. Sa bahay siguro nila ito sa US. Ang caption ng photo ay "I love my pack so much". Si Arcangel ang may hawak ng tako at seryosong bahagyang nakabend para tumira. Sa paligid naman ng billiard table ay sina Art at ang daddy nila na seryoso ring nakatingin sa tako. Sa kaka-scroll ko ay nakarating na ako sa mga tag photos niya kay Art 4 years ago. Doon ako tumigil sa uploaded album ni Ma'am Ingrid na ang caption ay "Happy birthday kuya". Inisa-isa ko talaga ang laman ng album na ito. May photo na bagong labas si Arcangel mula sa pinto ng kwarto niya. Nakasweater siya ng kulay puti at pajama na puti rin. Magulo ang kanyang buhok na halatang kababangon lang at nagising lang siya dahil sa kinatok siya ng kanyang pamilya. Pagbukas niya ng pinto ay nasa labas sina Art na may hawak na maraming lobo at si Ma'am Ingrid na may hawak na maliit na round cake na may sinding kandila sa gitna. Ang hula ko ay ang daddy niya ang kumuha ng photo na ito dahil tabingi ang shot. Sa mga sumunod na photo ay iba't ibang grupi na ng pamilya nila. Si Ma'am Ingrid ang kumukuha ng lahat gamit ang camera selfie stick. Sa lahat ng photos ay malalaki at matatamis ang mga ngiti ni Ma'am Ingrid. Si Art naman ay waki sa lahat. Si Arcangel naman ay alanganin ang ngiti na halatang naninimbang pa. At ang daddy nila na nasa lahat ng photos ay palaging seryoso. Pero halata naman sa mga mata nilang lahat na masaya sila. Pinunasan ko ang tumulo kong luha. Kanina pa pala ako umiiyak. Nagbabara na rin ang ilong ko sa sipon. Umiiyak ako dahil masaya ako. Masaya ako para kay Arcangel at sa pamilya niya. Totoong masaya ako para sa kanila. Umalis na ako sa account ni Ma'am Ingrid. Ini-off ko na rin ang phone ko dahil hindi na ako makakita sa dami ng luha na patuloy na tumutulo. Totoo naman talaga na masaya ako.
Pero hindi ko lang rin mapigilan na sabay na maging masaya habang nasasaktan. Bumangon ako sa kama matapos magpaampat ng luha. Tumayo ako at marahang lumakad papunta sa bintana ng aking kwarto. Nakalilis ng kalahati ang kulay plain pink na kortina, kaya nakikita ang nakabukas na jealousy. Nang nasa harapan na ako ng bintana ay tumanaw ako sa labas. Madilim at kaunti na lang ang mga sasakyang dumaraan sa tapat ng bahay namin dahil sa alanganin na ang oras. Sa kalangitan naman ay iilan lang ang makikitang mga bituin. Nang ibaba ko ulit ang mga mata ko ay napatuon ang mga ito sa madilim na parte ng kalsada na tanaw muna sa kinaroroonan ko. Akala ko na mamalikmata lang ako na may nakaparadang big bike doon. Nang aalis na ako sa bintana ay sakto namang umilaw ang headlight nito. Napasinghap ako nang mamasdan ang big bike na isang Kawasaki Vulcan S. Hogo. Gulat na sambit ko. Kahit naka-helmet at itim na jacket ang driver ng big bike ay hindi pwedeng hindi ko makilala. Ang tanong ko lang kung ano ang ginagawa niya sa dilim sa may tapat ng bahay namin at gaano na siya katagal doon. Nandoon na ba siya kanina pa? Pero ang sabi niya nang tumawag siya kanina ay nasa bahay siya. Naghintay ako ng ilang minuto. Nang sa tansya ko ay nakauwi na si Hogo ay sinubukan ko siyang tawagan. Ang kaso ay nakapatay ang kanyang phone. Tinamaan ako ng antok pagsapit ng 3:00 kaya lumakad na ako pabalik sa kama. Hinila ko ang laylayan ng kumot at saka ako sumampa. Saka ko na uusisain si Hogo. Sa ngayon, ipapahinga ko na lang muna siguro ang puso at isip ko. Mainit ang lumalagos na liwanag mula sa bintana ko nang magising ako. Mataas na ang sikat ng araw at maliwanag na sa buong kwarto ko. Nakakarinig din ako ng ingay mula sa sala sa ibaba. Hindi ko sigurado ang oras pero siguro ay patanghali na. Bumangon ako at nagdasal sandali. Hinanap ko ang tsinelas kong pambahay na sumuot sa ilalim ng kama. At pagkatapos ay isinuot saka ako tumayo. Dinampot ko ang itim na tali ng aking buhok na nasa bedside table. Nagtali muna ako at nagsuot ng bra sa ilalim ng suot kong loose shirt bago tinungo ang pinto palabas ng kwarto. Pagkababa ko sa sala, otomatikong nangunot ang aking noo nang madatnan ang dalawang babae na nag-uusap sa sofa. Parehong sopistikada ang dalawa. Parehong hindi mahahalata ang tunay na edad dahil sa kung ano-anong mamahaling skincare at aesthetic clinic. Napatapik ako sa aking noo nang mapatingin sa center table kung saan may nakatambak na namang mga paper bags, iba-ibang laki at kulay. Ang isa ay kulay puti at Gucci ang nakalagay. Ang sumunod ay Bottega Veneta, Chanel at Fendi. Dahil natatakpan ang ibang paper bags ay hindi ko na mabasa kung ano-anong brand ang mga iyon. Nakakaganda kasi talaga kapag masaya sa buhay. Maganda ang pagkakangiti ni Mrs. Aguilar kay Mama. Si Mama naman ay nakangiti rin sa kanya. Yes, and I can see how happy you are with your life, Norma. You married the right man. Ano na naman ba ang ginagawa nila rito? At nasaan si Tatay Bear? Of course, proud na sagot ni Mrs. Aguilar kay Mama. Alam mo namang mula pa noon, pangarap ko na talaga ang magturo kaya eduk ang course ko. Sinwerte talaga ako dahil kahit mayaman ang napangasawa ko ay hindi niya ako pinigilan na magtrabaho. Hindi siya humadlang sa mga gusto kong gawin sa buhay. Hindi nila ako napapansin na nakatayo ako sa gitna ng hagdan dahil masyado silang busy sa pag-uusap. Masyado silang close. Close naman talaga silang dalawa. Ang totoo, hindi naman talaga nakilala ni Tatay Bear si Mrs. Aguilar bilang dating customer sa nalugi naming hardware. Nakilala na ni Tatay Bear noon pa si Mrs. Aguilar dahil best friend siya ni Mama mula noong high school sila. Taga Indang Cavite sina Mama at Mrs. Aguilar. Dahil sa may bahay at mga negosyo sa Manila ang parents ni Mama,
Kaya doon sila sa Manila pinag-aral ng college at naiwan naman dito sa Cavite si Mrs. Aguilar. Gayunpaman ay hindi sila nawala ng communication sa isa't isa. Hanggang sa mapangasawa na nga ni Mrs. Aguilar ang daddy ni Hugo na isang engineer at businessman. Ang bahay na tinitirahan namin ngayon ay isa pala sa pag-aari ng daddy ni Hugo. Inupahan na ito noon pa ni na Mama at Tatay Bear bago pa man ako mabuo. Dito ang naging tagpuan nila dahil tutol ang parents ni Mama kay Tatay Bear. Tumira ang mga magulang ko sa Bulacan noong nabuo na ako. Doon sila tumira sa side ni Tatay Bear hanggang sa bumalik na ulit kami rito sa Cavite at nangyari na nga ang pagkakidnap kay Arkanghel ng mga panahong iyon. Doon nagkapera si Tatay Bear at doon na rin niya nabili ang bahay na ito sa daddy ni Hugo. At kahit nang bumalik ulit kami sa Bulacan ay amin na nga ang bahay na ito. Ang lahat-lahat ng iyon ay ngayon-ngayon ko lang rin nalaman mula nang magbalik si Mama sa Pilipinas. Ngayon ko na lamang noon pa man alam ni Mrs. Aguilar ang mga nangyayari sa buhay namin dahil noon pa man ay kilala niya na kami. Natigilan sila sa pagkukwentuhan nang mapatingin si Mama sa akin. Anak, nagliwanag ang kanyang mukha at napatayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa. Nagulat siya siguro dahil naabutan niya ako ngayon dito sa bahay. Nasaan po si Tatay Bear? Si Mrs. Aguilar ang tiningnan ko. He's in his room. Si Mama ang sumagot. Tumango lang ako at casual na dumiretso lakad patungong kusina. Sa bilog na mesa namin sa kusina ay nakita ko ang mga nakapatong na paper bags na galing sa isang mamahaling restaurant. Meron ding isang basket ng prutas sa gitna. Nilampasan ko ang lahat ng iyon. Pumunta ako sa lababo at naglagay ng tubig sa takore para magtimpla ng kape. I brought you some food. Boses ni Mama na malapit sa likod ko. Sumunod pala siya sa akin. May cake rin sa ref niyo, anak. Iba-ibang flavor para may choices ka. Tumango lang ulit ako. Anak, tawag niya sa akin nang may pag-aalala sa tono. Nang lumingon ako ay nasa likod ko na siya. Bumuntong hininga siya. Ipinagpaalam kita sa papa mo pero ang sabi niya, ikaw raw mismo ang tanungin ko. Kimi siyang ngumiti. Anak, gusto ka kasing makita ng lolo at lola mo. Blankong tingin lang ang kaya kong ibigay sa kanya para sa gusto niyang mangyari. Kahit pa bumalik na siya at nagpakilala sa akin bilang mama ko, ay wala pang pangyayari na sumama ako sa kanya ni minsan. Sumama pa kaya para kilalanin ang mga magulang niya? Ang mga magulang niya na ayaw sa Tatay Bear ko? Last year lang nang magbalik si Mama sa buhay ko. Umuwi siya galing ng London kasama ang lalaking ipinakasal sa kanya ng mga magulang niya. Oo, kasal na si Mama sa iba. Wala nga lang siyang anak doon dahil may problema ang napangasawa niya. Sa madaling sabi, ako lang ang anak ni Mama. Matatanda na ang mga magulang ni Mama kaya sila umuwi ng Pilipinas. They're here for good. Siguro dahil sa katandaan ay saka nasasabik sila sa apo. Dahil ako lang naman ang apo nila ay wala silang choice kundi pagtiyagaan ako. May trabaho po ako. Uuwi na po ako bukas sa Manila. Magalang na sabi ko kung sakali mang may plano pa siyang magpumilit. Hindi ko sinabi na sa Pasig ako nagtatrabaho. Ayaw kong sabihin. Anak, hindi mo naman kailangang lumayo. Sumunod na naman siya sa akin hanggang sa mesa. Ang puso mo ay nasa pagtuturo kaya nga eduk ang kinuha mong course, right? Anak, pwede kang magbukas ng sarili mong school kung hahayaan mo lang sana ako na. Mrs. Aguilar, nasa inyo po ba si Hugo? Tanong ko bigla kay Mrs. Aguilar na nasa sala. Imbis na papunta ako sa mesa ay dumiretso ako pabalik sa sala. Iniwan ko si Mama na sumunod din naman agad sa akin. Hindi po kasi siya sumasagot sa calls eh. Nasa inyo po ba siya? Napatayo naman mula sa sofa ang mami ni Hugo. Maagang umalis, may bigla ang problema raw sa site.
Lasing pa naman iyon noong umuwi kaninang madaling araw. Lasing po? Nabahala naman ako kasi nakita ko pa kaninang 2 a.m. si Hugo na humaharurot sa pagdadrive. Oo, tinuga iyong kognak ng daddy niya. Ano bang nangyari? Nag-away ba kayo? Umiling ako at bumalik na ulit sa kusina dahil sumisipol na ang takore ng pinapakuluan ko ng pangkape. This time, hindi sumunod si Mama. Nagpaiwan siya sa sala kasama si Mrs. Aguilar. Nag-away sila? Narinig kong mahinang tanong ni Mama. Hay nako, ewan. Mahina rin ang boses ni Mrs. Aguilar. Hindi naman nagkukwento sa akin iyong binata ko. Kahit gaano nila hinaan ang mga boses nila ay natatalo sila ng kanilang mga emosyon kaya lumalakas pa rin at naririnig ko. Baka kaya wala sa mood ang dalaga mo, Sonia. Baka nga may LQ ng anak ko. Hayaan na muna natin sila. Baka naman may nagawa si Hugo mo sa Susana ko. Wala naman siguro. Alanganin ang tono ni Mrs. Aguilar. Mahahalata na wala rin siyang tiwala sa sariling anak. Hindi naman siguro lulukohin ng anak ko si Susie mo. Sana naman hindi kasi matagal na yan sila eh. Kaya nga Norma, nasa tamang edad na sila. Sana sila na talaga. Sayang naman kung maghihiwalay. Oo nga, palagi ko ngang pinagsasabihan si Hugo ko na magtino siya. Naiinis na nga ako roon at bakit hindi pa niyayaya ang dalaga mo na magpakasal na para dito na sila pareho sa Cavite mag-stay. Napapasintido na lang ako sa pinag-uusapan nila. Kailan ba sila magsisiuwi? Nang mahalo ko na ang kape ay nagpaalam na akong babalik sa kwarto ko. Mamaya rin naman ay aalis na silang dalawa. Saka na lang ulit ako bababa para kumustahin si Tatay Bear. Inilak ko ang pinto ng kwarto. Kinuha ko ang phone ko at sinubukang tawagan si Hugo habang nagkakape. Wala pa rin. Naka-off pa rin ang phone niya hanggang ngayon. Sumisimsim ako ng kape nang mag-beep ang phone ko. Si Carlin. Carlin, Cavite ka pa? Ibinaba ko saglit ang mug ko ng kape saka nag-reply sa kanya. Me, yap, ikaw, nandito ka na rin ba? Miss ko na kasi siya. Palagi na lang hindi tumutugma ang panahon para sa aming dalawa. Ilang saglit lang nang mag-ring ang phone. Tumawag na siya. Hello, Susie. Yes, dito ko SM Rosario ngayon. Gusto ko na nga umuwi kaso tinutopak itong inaanak mo. Nagpabili na naman ng tokens. Gusto yata dito na kami tumira sa Quantum. Napangiti ako at dinampot ulit ang mug ko ng kape. Puntahan ko na lang kayo. Ligo lang ako. Miss ko na rin kasi yang inaanak ko. Korotin ko yan. Okay. Tumawa siya at pagkatapos ay nanahimik ng kaunti. May nagbabagang balita nga pala ako. Ano naman? Ngingiti-ngiti pa ako habang sumisimsim ng kape. Ito nga, alam mo bang na kina Isaiah ngayon ang ex-bebe mo? Biglang lumuwag ang hawak ko sa cellphone at muntik pa akong mabuhusan ng hawak kong mug ng kape. Nandito siya sa PK? Kagabi pa, girl. Nahugot ko ang aking paghinga. Kung ganoon doon dumiretso si Arcangel at hindi siya umuwi ng Quezon City? Marahas na nagbuga ng hangin si Carlin. Actually, nag-inuman kagabi yang si Arcangel at Isaiah. Hayun, parehong lasing ang magpinsang hilaw. And until now, mga tulog pa rin. Hay, sana wag na silang magising at matuluyan na ang mga lintik.